Sa video nito, tayo ay magmumotor mula Atok hanggang sa Bigan City na may layo na 215 kilometers at may oras na mahigit sa 6 na oras na biyahe. Woke up to the whisper of the dawn's first light, like a soft reminder that the world's alright. The shadows on the wall dance like they're in a trance, and I can't help but smile. Good morning mga ka-Thunders! Welcome back to our day 2 na ating North-Eastern News. Malamig pala talaga dito sa Atok kasi naka-blanket na ako, naka-hood pa ako. Ramdam ko pa rin yung lamig sa gabi. Ang magaling araw, ng bandang magaling araw na binalo. Ayun, kaya naman pala sobrang lamig. Nakakalimutan ko palang isa rin yung bintana ako. Kaya pala feel na feel yung lamig yung centralized aircon dito sa Atok. Naalala ko tuloy yung nag-tent dun sa itaas ng Mount Olive, sa peak ng Mount Olive. Ano kaya yung feeling nila ng madaling araw, gano'n kaya kalamig? Actual to. Wow! Dito yung galing sa computer lang. Dito lang sa drive. Sabi ni Richie Agrimoto, labas daw kami para mapil namin yung lamig dito sa Atok. Ito, lumabas nga kami. Wow! Anong temperature? Ito po, 18.18. Ulitin natin. Ayan, 18.9 po. 18.9. Wow! At ang lamig naman kasi talaga. Dito kami. Magandang moonlight. Ayan. Dito kami sa labas. Pinipil namin yung lamig ni Richie Agrimoto. Morning sunshine breaking through the haze. You're the melody that carries me through the days. With every ray of warmth, you lift me from below. Good morning sunshine, let your sweet radiance flow. Moments, fleeting yet so fine, wrapped in a blanket of the love we find. Every laugh, every tear, let them linger long. 'Cause in this crazy world, you're my favorite song. Oh, good morning sunshine breaking through the haze. You're the carries me through the days. With every ray of warmth, you lift me from below. Good morning sunshine, let your sweet rays flow. So here's to the morning as it stretches wide. With Lolo Thunders by your side, we'll take it all in stride. Good morning, sunshine. Hello, good morning mga ka-Thunders. Ito na, babiyahin na kami babiyahin na kami. Tapos na kami dito. Yes, Manang. Salamat po, Manang. Salamat. Thank you po. Thank you po. Sige po, salamat. Oh, game. Doon na tayo sa labas mag-setup para hindi mainit. Doon sa may silong, may lilim. Nainitan ako sa jacket ko. Bye-bye po.
Good morning mga Thunders. Day 2 tayo, day 2 ng ating pag-North Loop. So yun na lang natin yung ating side trip. Pinaka side trip kasi natin is itong Mount Olis. So yun na lang natin itong si Mount Olis. Then tapos na si Mount Olis. So day 2 na tayo. So pa Ilocos tayo, Ilocos Sur, then Ilocos Norte. Mahal na aming Ama, patnubayan niyo po sana yung aming biyahe sa pangalan ni Jesus. Layo niyo po sana kami sa anumang sakuna. Naway makarating po kami sa aming patutunguhan ng safe and sound. Patnubayan niyo po kami sa aming pagbiyahe sa bawat kalsadahan na aming dadaanan. Salamat po. Amen. Good morning mga ka-Thunders! Wow! Ang ganda naman ng tanawin na bubungad sa atin pag nandito tayo sa Atok, Benguet. Mount Olis, Atok, Benguet. This is it mga ka-Thunders. First time ko nakarating dito and hindi ako nagsisisi sa aking pagbiyahe kahit tinabot kami ng 6 hours or more than 6 hours. Okay lang pagka ganito kaganda namang tanawin ang bubulaga sa iyo. Pagka gandang-gandang tanawin. Galing kami sa aming transient house. Ang ganda ng aming naging tulog kasi pinaghiwalay, binigyan kami ng tig-isang kwarto ni Manang. And what an experience. Ika nga, siya lang talaga yung problema sa lugar na ito na hindi nyo maiwasan, yung madaming langaw sa inyong paligid pati sa loob ng bahay. Kasi nga ang ginagamit pala nilang pataba dito is tayo ng manok. So yun ang naghahakot ng maraming langaw, napakadaming langaw, pero manageable naman. Yun lang, parang uulan, mukhang uulan. Lamig ng tama ng hangin sa mukha. Alright mga Thunders, see you sa ibang mga kalsadahan na aming i-explore ngayong araw na ito, day 2 na aming North Loop segment. Tuloy ng ating biyahe, second day, binabagtas namin itong Halsema Highway. Pupunta ng Atok Cervantes Road, yung Cervantes Besang Pass ang tutumbukin namin. Huwag sanang umulan, masama yung panahon eh. Sana kami abutan ng ulan kasi masyadong ano ano bang term na masasabi natin doon? Hassle. Masyadong hassle pag umulan. Mas ganito pa kalamig. Tuloy malamig ka-Thunders. May kalamigan. So ito ulit tayo sa highest point. Kaya hapon nagpunta na kami dito sa highest point eh. So ito ulit kami sa highest point. Ang ganda naman ng tanawin dito sa highest point. Hindi ko nga lang may drone ng maayos kahapon kasi wala akong mapwestoan. Ang hirap ng pwesto. Dito pala maganda yung pwesto. Dito pala maluwag mag-drone. Kuha mo talaga. Kaso doon ako nag-drone sa kabila. Hindi ko nakuha na ng maayos, pero okay lang, may shot naman. Alright, so ito na naman tayo, Halsema Highway. Okay. Welcome to the Mummy Caves of Timbak.
Kabayan, Benguet, 3.5 kilometers away. Biruin mo yan, 3.5 kilometers away. Akitin mo, oh, ang tarik ko. Ang daming cave doon, pero ang tarik. Di na lang hindi ko na lang akitin. Sobrang tarik nun. Check brakes, kaya pala check brakes. Matindi dito ang matindi na naman ang letter C, letter S. Ay, matindi, patindihan na naman. Alsema Highway, alam niyo naman ang balita sa Alsema Highway. One of the deadliest or dangerous, one of the dangerous roads in the world. It belongs to the world. Hindi lang sa Philippines, number 1 ito sa most dangerous roads in the world. Alsema Highway. I don't know why, pero ilang beses na rin kaming daan. Pangalawang daan ko na to dito actually. Dito sa portion na to. Pero yung from yung Banawe, yung Atok Banawe, Sagada, yun, madalas ako dun. Dalawang Sagada na eh. Dalawang Banawe, dalawang Sagada. Isang Buskalan. Pero ito talaga, ito medyo, ito pangalawa ko pa lang. And napakaganda naman talaga ng scenery dito. Hindi ka magsasawa makita yung scenery dito. Marami naman dumadaan eh, kasi ito yung nag-iisang kalsada papunta ng Baguio. So kung pupunta ka ng Baguio, dito ka talaga dadaan sa kalsada na to. Eh since kami by Ilocos, ito na rin kami dumaan, tatry daw namin yung Cervantes Besang Pass Road. Eh sige, try, let's go, let's try. Pero dangerous din yan eh. May konti atang rough road yan, ginagawang kalsada. Bahala na. Gusto ni Pops Richie maranasan yung ganong klase ng adventure. So let's go. Sa Bugyas tayo ngayon, kasama ko yan. Welcome to Bugyas, yun. And we are here at Bugyas. Dito kami nakahingi ng repolyo ni Pops Nile. Sabi magkakalang madadaanan ko ulit ito. Makakabalik ulit ako dito sa Bugyas for the fourth time. No, wala. Saan nga ba yun? At naiba na ang kapihan. Where are you, kapihan sa Bugyas? Nagpas na yata. Kita nyo naman yung tanawin na yan. Wow. Hindi ko man may drone shot. Hindi man natin siya may drone shot. Video na lang natin siya. Pero napakaganda naman ng tanawin. Wow, di ba? May rice terrace, hindi, gulayan pa rin pala yan. Yan oh, buong bundok, gulayan. Kulay green, pero parang may palay. Parang may halong palay, pero green eh. Baka hindi naman palay, green lang. Wow, majestic no. Doon kami galing sa baba oh. Yun ang Bugyas. Doon, kapatagan ng Bugyas. Kasi nalagpasan, di kami nakainom ng kape. Bali, hanap na lang ibang kape. Alright, magkakape tayo? Ha? Kape ba? Wala? Kape? Kaya lang connect na rin natin. Hirap pag malayo na tapos wala tayong intercom. Kakawala na tayo. Malayo pa ba?
Or Hindi, yung papuntang yung lilikuan. Yung lilikuan. Nag-stop over muna kami sa isang kainan para mag-merienda. At the same time, connect yung aming intercom. Ayaw ma-connect eh. Yung aming motor nakaparado sa labas. Hindi may connect. Ang ganda naman dito guys. Ang ganda naman yung mga ito yung sinasabi ko sa iyo na nag-landslide. Nag-landslide is ginagawa pa. Akala ko yung nadaanan natin kahapon dun, ano, yung 200 din dun. Hindi pala yun. Dito pala yun. Dito kami na-traffic nung araw eh. Kaya sabi ko sa'yo, pag meron ganito sa Cervantes, patay tayo dun. Mahirap sa rough road yung scooter. Oo. Meron pa dun sa Quirino, no? Tatawid ka ng ilog. Eh, mahirap yun. Sa magbabalsa yung motor, sasakay ka sa balsa. Kaya nga, yung sinasabi ko sa'yo na ano, hindi pa pala yun ginagawa. Akala ko kasi nadaanan na natin yung kahapon. Hindi pa pala. Tagal na namin dumaan dyan, ha? November 2. Puta, hindi pa rin siya gawa, oh. Kaya pagka yung oras na daanan ng truck dito, ang tindi ng traffic dito, nga ba, umabot hanggang dito yung traffic. Kasi yung truck hindi makadaan, bigayan. Ano, Baguio yan. Isa lang naman kasi ang nag-iisang kalsada papunta sa Baguio. Oh, ito lang. Kung galing ka dyan sa party ng ano, Benguet, ng wala dyan sa Gawil dyan. Dito nag-iisang Halsema Highway. Ito yung bayan ng Bugyas. Ito, dito kami kumuha ng repolyo. Akalain mo yun, makabalik ako dito sa nakuha na namin ng repolyo nung araw. Wow! Ayos! Pops Nal, shout out! Nakita ko yung kinuha na natin ng repolyo. Yun, malapit na tayong kumaliwa. Sa inyo sinasabing namumula, ito na. Di pa. Dito ba yun? Sino? Tayo? Tayo. Tapos mamaya, pagka may makakita tayo magandang view doon sa north, pipicturean mo ako ng pang thumbnail. Yung mangyak-ngyak na. Ang hirap pala ng North Loop. Yung mangyak-ngyak na. Wala. Dapat na ka pala, ano? Lulukuhan tayo ni Google, no? Ano nakikita ni Google na pula? Eh, wala naman. Ito yun. Yan yun, bayan ng Bugyas. Mismong bayan ng Bugyas. Oo. Okay na. Welcome to Mangkayan, Province of Benguet. Okay lang. Dahan-dahan lang naman. Barangay Ginawang Outpost, Mangkayan, Benguet. So, ito pa.
Eh, ito pa, kaya naman pag mabagal. Pag mabilis kahapon, nung mabilis, nawala ako sa linya. Ayos, matipid sa gasolina dito. Tipid sa gasolina. Puro pababa. Pababa na tayo. Wow, wow, win. Pababa na. Mabanat na naman tayo ng ating mga may paglalagyan ka rito pagka may paglalagyan ka rito pag mabilis ka, tapos mabigat yung likod mo. Ah, wow, kaya na sa husky na to, ang init-init. Dito kami nag-lunch. So yung aming hinahanap na papaitan, meron dito. Papaitan, baka, yan. Sinanglaw. Sinanglaw kahit hindi. Ang sinanglaw kasi nasa Bigan, dami. Dito kami kumain, no? Dito tabi ng dam. Ewan ko kung anong dam yun. Ang ganda ng dam pag nakita. Mamaya na, hindi ko na akong papalipad doon. Bibidyohan ko na lang yung dam. Kasi napakainit eh. Pamahinga muna. Pahinga ng konti. Hindi kakayanin. Yan. Hello Richie Agrimoto. Okay. Kung kumakain kami, may napansin kami dito. May nahintuan kami dito. Lugar na dam pala to. Eh, mahirap na magpalipad nito lang, pero dam pala yan. Lepanto Mining Dam. Diyan nila tinatambak ng kanilang mga, siguro yung mga waste nila. Yan, dyan nila yun. Deep. Kung nakakala ko maganda eh, puti, pero no comment. Comment na lang. Dam pala yan ng Lepanto. No comment na lang. Sa totoo lang, hindi ako namimintas ng kainan, pero grabe dito. Kulang sa palambot yung karne ng baka. Halos hindi namin nakain. Grabe mga katanders. Ito sa Kabatoan, Kolalo, Kayan Eatery. Hindi pwedeng i-recommend kasi ano mga katanders, hindi nyo makakain yung karne ng baka dito. Hindi anggo, yung parang hindi niluto na hindi pinalambutan. Hindi pinalambutan. Mahal pa, 500 ang kinain natin, 560 pala yun. Oo, yun naman tala sa biyahero, pero okay na yun. Kasi kailangan lang natin na masisilungan kasi napakainit na kanina. Hindi ko nakakaya eh. So pwede na yan. Charge to experience na lang. Saka kasama naman sa vlog ko na. Ito tayo sa Mangkayan, going to Cervantes, papunta ng Besang Pass. Ganito palang kalsadahan dito. Panay winding road. Letter S, letter C, letter U. CUS ang mga kalsadahan dito. Kaya di naman sa ibabaw ng bundok. Dito na sa halos mababa na, kaya mainit na eh.
Pero matindi ang kurbadahan. Matindi pa rin ang kurbadahan dito. Kasi ibaba na kami, oh. Ayan na yung babo ng bundok. Yun, doon kami galing sa bundok na mga yun. Inikutan namin. Sama nung kinain ko, parang hindi ako matutunawan sa tigas. Tigas nung karne. Sarap sana ng papaitan kung malambot. Oo, sarap sana ng papaitan. Sarap ka. Yun ang timpla talaga ng papaitan. Kaya lang yung karne, grabe. Siguro kailangan mo muna yung pressure cooker. At ang aking gasolina hindi na babawasan kahit 1 bar. Galing. Kasi puro pababa. Hop. Ang galing pa ng atok. Pero ang gasolina ko is hindi pa nagbabawas. Nagbawas na pala 1 bar pa lang. 1 bar lang nababawas. Ang dami pa nito kasi puro baba, puro pababa, oh. Kung mapapansin nyo pababa na letter S, letter C. Tapos maraming truck. Kaya pala maraming truck dito dahil sa Lepanto. Nandito pala ang Lepanto mining. Yung kanina na binidyohan ko na humanga ako dahil may dam daw, ang ganda. Puta, hindi pala dapat hangaan. Waste pala yun. Doon pala ang doon pala tinatambak yung waste. Hindi mo pwedeng paliguan. Doon tinambak ako, tapos sinira yung gilid ng mga bundok. Grabe, ano? Grabe ang kaunlaran. Lahat ng pera may kapalit, eh. Alright. Copper mining yan. Yung tubig. Tingnan mo yung kulay ng bato, kulay pula. Orange ng mga bato, orange, pula. Yun, galing ng copper mining, oh. Tapos iniinom ng mga baka. Barangay Calabitin. Pwede pala, pero masarap pala tumira dito. Oo, Barangay Calabitin. Ayos. Pwede. Ayos. Andito na po tayo sa Welcome to Cervantes. Alright, Cervantes. Welcome to Cervantes, mga katanders. Uy, may mga rice terraces din pala sila dito. Yun, no? May mga rice terraces din pala sila dito. Ay, madulas ang kalsada. Maraming bato. Hop, go. Maraming bato, maraming lupa. Delikado yan, eh. Sa nagmumotor, dulas yan. Diyon, pinakain pa kami ng alikabok. Dulas nung buhangin, ng lupa. Pag banking, umi-slide. Ingat-ingat lang kayo, mga ka-thunders, pag dito kayo dadaan. Literal napapakainin kayo ng alikabok dito. Tapos napakadulas. Tapos pagka nagbabanking, magbabanking pa naman kayo dito. Napakadulas pag nagbanking yung lupa sa kalsada na to. Yan, oh, Cervantes. Woo! Bilis nung bulusok. Ko ba? Patag na, mainit na. Welcome Earth! Nakakabalik na kami sa Earth. Ang init na. Welcome Cervantes, Ilocos Sur. Ayos. Kakaliwa. Ayop.
Quirino, Tagudin tayo, Tagudin. Huwag tayo magkikireno, todos tayo doon. Tagudin, yan. Ayos, Cervantes din. Ha? Tagudin. Ayan na, bubunuin na naman na. Bubunuin natin yung bundok na yan. Tatawirin natin yan para makapunta tayo na Ilocos. Nasa ituktok pala tayo ng bundok. Kaya pala ganito kalakas ang hangin. Puta. Oh, ang taas. Para tayong bumalik ng ato. Pag in the afternoon, oh, may sea of clouds in the afternoon. Ano na kami sa Besang Pass. Alright. May handbrake to. Alright. So dito na tayo sa Besang Pass. Ang Besang Pass Natural Monument ay isang protektadong lugar at memoryal na gumugunita sa tagumpay noong June 14, 1945 ng mga sundalong Pilipino na naglilingkod sa US Army Forces in the Philippines, Northern Luzon or USAPIF-NL laban sa Imperial Japanese Army. Sa Battle of Besang Pass na humantong sa pagsuko ng Japan sa wakas at pagtatapos ng World War II sa Pilipinas. Sinasaklaw nito ang isang lugar na 693 hektarya at isang buffer zone na 427 hektarya sa munisipalidad ng Cervantes sa Ilocos Sur. Ang Mountain Pass ay unang bahagi ng Tirad Pass National Park na idineklara noong 1938 sa pamamagitan ng Proclamation No. 294 ni Pangulong Manuel Luis Quezon noong Agosto 10, 1954. Ito ay itinatag bilang Besang Pass National Shrine na may lawak na 304 hectares sa bisa ng Proclamation bilang 55 na nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay. Ang pambansang dambana sa wakas ay idineklara at na-reclassify bilang natural monument sa ilalim ng National Integrated Protected Area System noong April 2000 sa pamamagitan ng Proclamation No. 284 ni Pangulong Joseph Estrada. Ang Besang Pass ay nasa kahabaan ng Route 4 na ngayon ay kilala bilang Tagudin Cervantes Sabangan Road sa barangay ng Malaya. Ang daanan ay nasa timog silangan na bahagi ng Langyatan Hill na umaabot sa taas na 4,000 feet. Samantalang sa timog na daanan ng bundok na Mogian ay tumataas sa 6,830 feet. At sa silangan naman ng Langyatan Hill ay ang Magun Hill na may taas na 4,500 feet. Ang parke ay naglalaman ng mga pine forest at pati na rin ng mga mossy type na kagubatan. Ito ay tinatawid ng Besang Creek at Matokbo River na nagbibigay ng supply ng tubig para sa Cervantes at iba pang nakapaligid na komunidad. Ang parke ay tirahan din ng 29 na species ng ibon, ng 5 mammal at reptilia tulad ng monitor lizard at iba't ibang uri ng ahas. Isang monumento na nagpaparangal sa 1,395 na miyembro ng USAPIF-NL na napatay sa labanan. Sila guys po ay
Ilocos Norte. Ano nga po pangalan mo, sir? Don Dipedro po. Don. Hello everyone. Please support po kay Lolo Thunders Moto. Yay! Encounter namin sila dito sa Besang Pass, pinaka highest peak ng Cervantes, summer capital ng Ilocos. Kaya pala summer capital kasi malamig, parang bagyo. Oo. Galing kami ng Atok, ganito ni sa Atok eh. May sea of clouds. Pagbaba uli, so pagbaba po dito, Suyo is pantay na. Din. Paglabas nyo po, pag kumanan kayo, papunta na po kayo ng Vigan. So from Tagudin to Vigan, mga depende naman sa takbo nyo, 45 minutes. Ano naman po yun, yung from Tagudin, medyo maganda po kalsada. Hindi, patag na po lahat yun. Ay, patag na. Hindi katulad dito na pataas na sigsag pababa. Ayun, patag na po lahat. Ayun, sige. So, salamat po sa ito po yung mga bagong subscriber ni Lolo Thunder. Subscribe po kayo. Thank you. Yan pala ng gulay dito. Biyahe agad kami kasi ang lamig doon, saka umaambon, baka abutan kami ng ulan, mahirap na. So kailangan namin bumiyahe agad. Tapos yun ang kainan. Sabi ko na, Besang Pass may kainan, sayang. Kaya lang gutom na kami kanina eh. O yan, UP Express pala. Meron pa sa taas, ang sarap ng tulog na sa taas, butan, lamig-lamig eh. Sabi ko na eh, tayo na yung mga UP Express pala na nakikita ko kanina. Akala ko sa Manila yun eh. Dito pala yun, UP Express pala dito. Habang binabaybay namin yung papunta ng Tagudin, galing ng Cervantes, ay sipang mag-drone ni Pops Richie. Sabi ko, sige, ikaw na lang mag-drone, nakikihingi na lang ako ng footage. Ang ganda ng ganda ng tanawin, grabe. Tignan nyo naman yung kalsada na pupuntahan namin. Nakikita nyo ba yun? Nakikita nyo ba yun dulo na yun? Ayun, doon kami pupunta pa. Yun, tatawirin pa namin yung bundok na yun. Buti na lang, hindi na siya mataas, pababa na, puro pababa na kami. Tingnan nyo naman yung view. Yun, mga kapadyak! Ayos! Tapos dito, may kumain ng Tipa Sofia de Leche. Iniwanan dito, may takip, may bato. May laman pa siguro. Wow, may laman pa oh. Kaya lang ang laman, panay panay pinag-inuman ng juice. Iniwanan dito, ano ba naman yan? Hindi na lang binitbit, tinapon. Andun pa nga yung mga basura, ang dami. Dito maraming humihinto. Maraming humihinto dito actually kasi maraming basura. Maraming pinagmeriendahan. Napakaganda naman kasi talaga ng view. Yan. In the quiet of the evening, shadows start to play. Memories of laughter drift like clouds away. The candlelight flickers, casting dreams on the wall. In the silent room, I'm still waiting for your call. Ala na, medyo mahina-hina na. So magpapaalam na tayo kay kuya niya. Kuya, maraming salamat kuya. Maraming salamat. Nagsilong kami dito sa kila kuya kasi medyo lumakas ang ulan kanina. So sumilong muna kami dito. Mabait si kuya, pinasilong kami ni kuya. Ito po, Lolo Thunders Moto po. Yan si kuya. Shoutout kay kuya. Maraming salamat po kuya. Dito po kami sumilong kila kuya. So okay, thank you po.
The stars whisper secrets that they can't ignore. Every night they remind me what I'm searching for. So hold on, hold tight, I'm reaching out for you. Through the dark, through the light, I'll make it, I will break through. With a heart full of echoes, love will find its way. In the silence of the night, I'm calling your name. Calling your name, calling your name. Can you hear me, can you feel the same? Through the fire, through the rain, I'll keep on calling your name. Lost in the labyrinth of our yesterdays, I dance with... Paminto muna kami para uminom ng soft drinks at magpahinga dito sa tapat ng Suyu Festival Arc. Nagpe-prepare sila sa lakbay Semana Santa kasi Miyerkules Santo ngayon, maraming mga bumabiyahe, baka maraming dadaan dito. Kung papunta ng Atok, papunta ng Besang Pass. Papunta ng Atok kasi may daan dito, diba? So baka dito dadaan. So naglalagay sila ng karatula, Semana Santa Lakbay Alalay 2025. Ito sila sir. Yellow, huwag sa malagay dyan. Tubig, suga? Yung marami ko. Kinuha ko lang ito saan. Diyan natin. Oplan, Semana Santa Lakbay Alalay 2025. Dito sa tapat ng Ilocos Sur Festival. Dito kami nagmerienda ng mahinga. Tulungan ako ni Sir na mag-angat kanina ng motor ko, ang bigat yung malangat. Ayan sila sir, sila yung mag-prepare. Ito po si sir, saka si sir, saka si Sir Danilo. Sir. Saka si Sir Edwin, sir. Sir Edwin, yan. Sige po. Baka nyo po day 2. Sir, ingat. Apa, sige po. Okay, sige, thank you. Habang nagpapakarga tayo ng gasolina ay nakamit tayo ng mga bagong subscriber ni Lolo Thunders. Shoutout po sa inyong dalawa na bagong subscriber. After Tagodin, pagkanan sa MacArthur Highway ay dire-diretso na yung naging pagbiyahe namin. Mabilis na dito. Along the way, papunta ng Bigan ay na-meet ko yung ating pinakamamahal na founder ng Team Panort. Mga ka-Thunders, meet Mr. Rapanot. Kasama po ng ating master na Rapanot ang kanyang nag-iisang bodyguard. Nice. Bodyguard na rider na si Gulayat. So hold on, hold tight, I'm reaching out for you. Through the dark, through the light, I'll make it, I will break through. With a heart full of echoes, love will find its way. In the silence of the night,
I'm calling your name, calling your name, calling your name. Can you hear me? Can you feel the same? Through the fire, through the rain, I'll keep on calling your name. Lost in the labyrinth of our yesterdays, I dance with the shadows caught in a maze. But somewhere deep inside a flicker remains, a promise of dawn breaking through all the chains. So hold on, hold tight, I'm reaching out for you. Through the dark, through the light, I'll make it, I will break through. With a heart full of echoes, love will find its way. In the silence of the night, I'm calling your name. Oh. Let us repeat history. Dati kasama ko dito si Pops Niles eh. Ngayon ikaw naman. Welcome back to Bigan, mga ka-Thunder. Mga picture ng mga kumain dito. Yan. Welcome back to Bigan. Yan o, Pops Richie. Ito pa din ang pangarap ni Pops Richie. Ito, kumain na kami ng empanada. Gusto niyang mag-dinner lang ng empanada sana. Empanada daw at halo-halo sa Bigan. Then, after namin kumain, babalik na uli kami ng Malolos. Gusto lang niya mag-dinner dito sa Bigan ng empanada eh. Hirap ng trip ni Pops Richie, ano? Pagod ako dun ah. Tapos babalik agad tayo. Yun oh. Yung painada with halo-halo oh. Malolos po. Tutulog mo na ang bigat at pag-food bukas. Shoutout kuya. Kayo po may-ari ano. Ano po yung may-ari ng Irene's Bigan in Painada. Yan ang Bigan Capitol. Ilocos Sur pala. Ilocos Sur Capitol. Ayun ang Bigan City Hall. Ito yung fountain. Then monumento ni Rizal. Monumento ni Jose Rizal. Then pag tumalikod ka doon, yun simbahan. Yung simbahan ng Bigan. Still under construction pa rin yung harap. Nung last year na pumunta kami ni Pops Niles dito eh, kinoconstruct na yung harap niyan eh. Until now pala, still under construction. 1 year ago, hindi pa rin natatapos. No? Tagal nung tagal nung construction, pati yung kampanaryo. 1 year ago eh. Ganyan na yan eh. Ang tagal nang nagiging construction. Pops Richie. Alright, Kalikrasologo na tayo. Bagaman 500 meters lamang ang haba, ang Kalye Crisologo sa Bigan, Ilocos Sur ay isa sa pinakamagandang lansangan sa Pilipinas. Pinagmamalaki nito ang mga siglong lumang bahay na bato, magagandang tungsten lamp at antigong cobblestone kung saan ginagamit pa rin ang mga karwahe o kalesa na hinihila ng kabayo para sa transportasyon. Sa katunayan, ang kalye ay isang pedestrian-only zone, maliban sa mga kalesa na pinapaboran para sa paglilibot sa mga makasaysayang lugar sa paligid ng bayan. Ang ilan sa mga ancestral house ay naging mga restaurant na nagsisilbi sa sikat na Ilocos bagnet o deep fried pork belly or empanadas
Utang ng Kalye Crisologo ang pangalan nito sa tanyag na Makata, manunulat ng dulang Ilocano na si Gobernador Marcelino Mena Crisologo. Dati ang kalye ay tinawag na Calle de Escolta de Vigan, na ang mga residente ay halos mga pamilya na kumikita sa Kalakalang-Galyon na kinabibilangan ng Ilocos bilang pangunahing daungan. Nang mamatay si Gobernador Crisologo noong 1927, ang kalye ay pinalitan ng pangalan na Kalye Crisologo bilang karangalan sa kanya. Ang kalye ay bahagi ng nakamamanghang Heritage Village ng Vigan, isang UNESCO World Heritage Site. Ito ay binubuo ng humigit kumulang 200 magagandang na-restore ng mga bahay noong ika-16 na siglo. Ang mga gusali sa Crisologo ay particular na nagpapakita ng pinaghalong katutubong Pilipino at kolonyal na konstruksyon sa Europa. Tumagal ng 10 taon bago ang Vigan ay pinangalan ng isang World Heritage Site. Dito na natin puputulin ang ating day 2 video dahil medyo mahaba na rin naman. Kami ay pauwi na ni Pops Richie sa aming content house para magpahinga at ipagpatuloy bukas ang ating pagbabiyahe sa Ilocos Norte bilang part ng ating North Luzon loop na ginaganap. Good night mga Thunder, see you tomorrow. Lolo Thunder's motor, together we ride.